Sa isang vlog ng isang Kalingap reactor, tinalakay ang issue tungkol kay Viancy at ang naging pahayag ni Dr. Love. Panimula. Ayon sa thumbnail ng nasabing vlog, si Kalingap Edo umano ang pinabantayan kay Viance at siya lamang ang may karapatang bumisita o magbigay kay Viance. Ngunit ang naging sentro ng diskusyon ay ang issue ng pagkakasakit ni Viance matapos ang kanilang live selling ng velvet bags. Pangunahing usapin, pahayag ni Dr. Love sinabi umano ni Dr. Love na nagkasakit si Viance pagkatapos ng live selling, bagay na tila nagdulot ng negatibong impresyon. Lumabas sa mga komento ng netizens na parabang ang velvet bags ang nasisisi sa pagkakasakit ni Viance. Paglilinaw, ayon sa mga nakakaalam, bago pa man ang nasabing live selling ay masama na talaga ang pakiramdam ni Viance, sumasakit na ang kanyang ulo. Pinainom na nga raw siya ng gamot ng kanyang magulang bago pa magsimula ang bentahan. Epekto sa imahe ni Viance. Dahil sa mga pahayag ni Dr. Love, lalo umanong nababash si Viance. Napapansin ng iba na halos lahat ng kilos niya at maging ang kanyang pamilya ay nilalabas ni Dr. Love sa live, gaya ng pagsasabing masakit ang ulo ng bata. Ito raw ang nagiging dahilan ng maling interpretasyon ng bashers, na kesyo napapabayaan si Viance o hindi siya pinapakain. Paglilinaw sa velvet bags at live selling. Malinaw na ang live selling sa velvet bags ay malaking tulong para kay Viance at sa iba pang beneficiary. Kapag sold out ang items, kumikita sila ng malaki, minsan umaabot ng 40,000 sa isang gabi. Ito ang rason kung bakit hindi makatarungang sabihing naging dahilan ng pagkakasakit ng bata ang live selling. Reaksyon ng iba pang Kalingap. Si Kalingap Edo ay hindi natuwa sa pahayag ni Dr. Love dahil tila lumalabas na pabaya sila sa kalusugan ni Viance. Paliwanag pa niya, normal lang na magkaroon ng sakit si Viance dahil sa pabago-bagong panahon at sa dami ng kanyang gawain bilang estudyante at vlogger. Dagdag pa niya, hindi dapat sobra-sobrang i-baby. Si Viance lalo at nasa hustong edad na ito. Sentimiento ng mga netizen, may ilan na nagsasabing si Dr. Love ay gumagawa ng issue para masundan lagi ang buhay ni Viance. Dahil dito nagkakaroon ng mga maling kuro-kuro gaya ng pinapabayaan ng magulang si Viance, hindi ito pinapakain. Napabayaan ang kalusugan niya dahil sa sobrang pagbebenta. Subalit ayon sa mga nakakita, sa live selling ay kumakain naman si Viance ng mga biskwit at iba pang pagkain habang nagtatrabaho. Pagtatapos sa kabuuan, ang issue ay umikot sa pahayag ni Dr. Love na nagkasakit si Viance matapos ang live selling. Para sa iba, ito ay nakapagbigay ng maling impresyon at naging sanhi ng pambabash. Nilinaw naman ng kanyang pamilya at mga kasamahan na natural lang ang pagkakasakit at hindi ito dahil sa velvet bags. Sa halip, malaking tulong pa nga ang live selling sa pangangailangan ni Viance at sa kanyang kinabukasan. Sa isang vlog o reaction video, ibinahagi ng tagapagsalita ang ilang obserbasyon at biro tungkol sa relasyon at interaksyon ni na Papa Eds at Viancy o Nanay Viancy daw, na kabilang sa mga beneficiaries ng Kalingap. Nagsimula ang usapan sa tanong kung bumibisita ba si Kuya Eds sa gabi dahil may mga nakakapansin na pagkatapos niyang mag-live ay bumababa siya at pumupunta sa apartment ng mga beneficiaries upang magdala ng pagkain. May mga bulong at hinala na ito ay palihim na ginagawa, kaya tinuturing ng ilan bilang secret na bisita. Si Tinay, isa ring beneficiary, ay nagbahagi umano ng mga salitang tila may pasaring tungkol kay Papa Eds at kay Nanay Viancy. Sa kanilang palitan ng usapan, lumitaw ang mga biro at obserbasyon tungkol sa timbang ni Viancy. Napag-usapan na madalas siyang inaaya ni Papa Eds na mag-jogging, ngunit dahil din sa sobrang alaga nito, palaging may dalang pagkain at madalas pa silang kumakain sa labas, mas nagiging mahirap para kay Viancy na pumayat. Binanggit ng mga nag-uusap na karaniwan sa mga kababaihan, lalo na matapos manganak, ay nagbabago ang katawan at mas mabilis tumaba. Sa kaso ni Viancy, may mga nagsasabi na hindi naman siya sobrang mataba at bumababagay pa ang kanyang katawan sa kanyang height, kaya hindi naman ito nagiging malaking issue. Nabanggit pa na kahit tumaba si Viancy, wala lang daw ito kay Papa Eds, dahil tanggap niya kahit ano pa ang maging itsura ng kanyang wifey. Nagpatuloy ang biruan na halos araw-araw ay dinadalhan ni Papa Eds ng pagkain ng kanyang mga beneficiaries, kabilang sina Jancy at iba pang kasama sa apartment. Pinuri ng matagapanood ang pagiging maalaga at sweet niya at may nagsabi pa na tila napakaswerte ng mga beneficiaries dahil malapit lang ang bahay ni Papa Eds kaya madali siyang makadalaw at makapaghahatid ng pagkain.
Inilarawan din siya bilang taong tahimik sa umpisa, ngunit nagiging makulit kapag komportable na sa mga kasama. Napansin din na hindi lang simpleng tulong ang ibinibigay niya, kundi mas malalim na klase ng pag-aalaga at malasakit. Sa kabuuan ng vlog, pinasalamatan ng tagapagsalita ang mga nanood at patuloy na sumusuporta sa buong Team Kalingap sa pangunguna nina Kuya Val Santos Matubang, Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ipinakita rito na kahit puno ng biro at kilig ang kanilang mga usapan tungkol kina Papa Eds at Viancy, malinaw pa rin ang pagpapahalaga sa malasakit ng Kalingap sa kanilang benefices. Dr. Love. Panimula. Ayon sa thumbnail ng nasabing vlog, si Kalingap Edo umano ang pinabantayan kay Viancy at siya lamang ang may karapatang bumisita o magbigay kay Viancy. Ngunit ang naging sentro ng diskusyon ay ang issue ng pagkakasakit ni Viancy matapos ang kanilang live selling ng velvet bags. Pangunahing usapin, pahayag ni Dr. Love sinabi umano ni Dr. Love na nagkasakit si Viancy pagkatapos ng live selling, bagay na tila nagdulot ng negatibong impresyon. Lumabas sa mga komento ng netizens na parabang ang velvet bags ang nasisisi sa pagkakasakit ni Viancy. Paglilinaw, ayon sa mga nakakaalam, bago pa man ang nasabing live selling ay masama na talaga ang pakiramdam ni Viancy. Sumasakit na ang kanyang ulo. Pinainom na nga raw siya ng gamot ng kanyang magulang bago pa magsimula ang bentahan. Epekto sa imahe ni Viancy. Dahil sa mga pahayag ni Dr. Love, lalo umanong nababash si Viancy. Napapansin ng iba na halos lahat ng kilos niya at maging ang kanyang pamilya ay nilalabas ni Dr. Love sa live, gaya ng pagsasabing masakit ang ulo ng bata. Ito raw ang nagiging dahilan ng maling interpretasyon ng bashers na kesyo napapabayaan si Viancy o hindi siya pinapakain. Paglilinaw sa velvet bags at live selling. Malinaw na ang live selling sa velvet bags ay malaking tulong para kay Viancy at sa iba pang beneficiary. Kapag sold out ang items, kumikita sila ng malaki, minsan umaabot ng 40,000 sa isang gabi. Ito ang rason kung bakit hindi makatarungang sabihing naging dahilan ng pagkakasakit ng bata ang live selling. Reaksyon ng iba pang Kalingap. Si Kalingap Edo ay hindi natuwa sa pahayag ni Dr. Love dahil tila lumalabas na pabaya sila sa kalusugan ni Viancy. Paliwanag pa niya, normal lang na magkaroon ng sakit si Viancy dahil sa pabago-bagong panahon at sa dami ng kanyang gawain bilang estudyante at vlogger. Dagdag pa niya, hindi dapat sobra-sobrang i-baby. Si Viancy lalo at nasa hustong edad na ito. Sentimiento ng mga netizen, may ilan na nagsasabing si Dr. Love ay gumagawa ng issue para masundan lagi ang buhay ni Viancy. Dahil dito nagkakaroon ng mga maling kuro-kuro gaya ng pinapabayaan ng magulang si Viancy, hindi ito pinapakain. Napabayaan ang kalusugan niya dahil sa sobrang pagbebenta. Subalit ayon sa mga nakakita, sa live selling ay kumakain naman si Viancy